Dito na unawaan ng binata ang nangyayari. Nang balikan ng tingin ang anino sa kakawyan. Malinaw na nasipat ang hawak-hawak. Isang manila na paulit-ulit pinupukpok ang buko. Daling-daling pinuwan ang takay na puno ng buwan at pasimpleng hinagis sa tensyon. Hindi inasang may tatatoy sa ganitong paraan. Nang balikan ng ina, mumumuyana ng lupa. Pinakira ng buwan ang loob sa may sakit na mga salita. Nang may masasay, dali-daling sinuli ang enorme kong tao. Kinuha ang isa na may nakasulat na pangalan na alabuyo ni Tatay Tito. Hindi maunawaan ang pag-isip niya. Walang pasabi na nagsimula ng ritual. Sa puto, pinatutong ko na ng ritual sa Rosana. Pinakita ng pangalan ang bawat pinorting manika. Bilang pagkain sa iba't ibang bahagi ng katawan at ginawa. Binuhay pa ang isa. Tulad ng sinundan ito ng tingin habang naglalakad palabas. Ilang ulit tumara sa pag-aakalang namamalimala. Subalit totoo ang nakikita. Hindi na kailangan pang magtanong dahil ina na mismo ang nagsalita. Sinasabi ko na ba? May sumusubok sa akin. Nakita mo naman na merong umaalingin kanina, hindi ba? Nang biglang bumingol pa. Pangalan ni Rosalda ang may pangkas. Walang tika. Siya ang pumulang sakit. Ngayon tikman niya ang ganti ko. Hindi pala. Pagdusahan niya ang ganti ko. Iba. Yung minulti mong luwad. Anong gagawin at bakit gumalaw? Bakit naglalakad? Saan pupunta yun? Kung mo sabihin sa akin may papatayin ka na naman. Nay, hindi ka ba nadala sa ginawa mo kay tatay at sa iba mo pang kinulang? Kung hindi mo pinamparusahan, pinapatay mo. Romen, wala kang pakialam kung papatayin o pupuhayin ko ang sinuman. May tatraso sila. Gagawin ko ang lahat para magpayari sila. Kung sila naman ang pag-uusapan, hindi man nararapat siya makakilig. Inagaw na sa akin ang tatay ko. At ngayon marunong na siya ng pinagpapawal na karunungan. At hindi lang basta marunong. Pinigitiman niya ako. Nay, pwede bang tama na? Hindi ko na alam kung paano